our beloved Boss Mike Cervera. Investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa nito sa mga sinisisi. Yan, kita nyo mga kababayan ko. Maganda nga yung bandang kanan. Yung nagsasakripisyo naman na bandang kaliwa, sobra-sobra. Maraming naaabala, yung po ba'y tama? Hindi ho tama mga kababayan. Laila College, ingat ka sa pagdadrive ha. Ingat ka sa pagdadrive. Oo. Yan ha mga kababayan ko. Diba? Parang ganito sinakripisyo mo yung marami. Para lang dyan sa pagpapasikat mo, digong eh. Tama? Tama, di ba mga kababayan ko? Sinakripisyo po yung maraming mga Pilipino, sasakyan natin, laging lumulusong sa baha. Mga kababayan ko. Para lang sa pagpapasikat ni Digong. Gets nyo na? Gets nyo na ha? Sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon tungkol dito. Yan na. Ito si Terry Ridon, mga kababayan. Alam nyo ba na dati po itong dating tao ni Digong. Bambina, huwag kang magpaawat. Huwag ka, ibuhos mo na lahat. 100 million lang, malilinis na ang Manila Bay. Hindi nga. Bigyan mo ko kahit mga 50 million lang. 50 million, Bambina, kayang-kaya ko yan. Kuya Mike, pa-shoutout po sa the most beautiful girl sa Pampanga na si Ruby Beltran. Shoutout po mula po kay Baba Guantanamo. Opo, Madam Ruby Beltran, kayo po ang pinakamaganda sa Pampanga. Huwag lang kayong tatawid ng Tarlac at Pangasinan kasi nandiyan si Jojo Chavez. Na nagdeposito na para bilhin yung property namin sa Tagaytay. Ang bilis ni Jojo Chavez eh. Walang yan nga. Sabi niya, oy, di ba usapan natin tapos na? Joke ko lang naman yun. Joke ko lang. Ikaw hindi ka na nasanay sa mga joke ko. Pagkatapos na, kahit tumaas pa presyo, kahit nabili mo ng mas mura, okay lang yan. Yan na nga lang natitira sa ano ko eh. Yung marunong na salitang palabra de honor. Di ba? Di ba? Ayan sorry Boss Bob Guantanamo. Ma'am Ruby Beltran hanggang Pampanga ka lang Hindi ka po pwedeng tumawid ng Tarlac. Kasi magagalit na sila Jojo Chavez. Tama, no? Ito na mga kababayan, no? Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. Nako, Leonora Brown. Punta ka sa MOA. Tapos magpahangin ka sa tubig dagat dahil maginaw. Masyado sa loob. Diyos ko, ang baho! Sabi talaga ba? Ano sabi ni Bambina? Ay ni nasaan na yun? Nawala. Leonora Brown. Hindi. Ito. Nasaan na? Yan. Yun. Ito. Nawala. Sige. Langya ka. Ano? Leonora Brown. Nasaan ka na ba? Late na late ayun. Kaya naman pala nasa dulo. Yun. No. Hindi ba ikaw? Si Bambina pala yun. Ito na. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan. Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Gaganti yan!
Aminin nyo na. Aminin nyo na. Oh, baka pakananan naman ng idol ni Jojo Chavez yan eh. Ha? Oy, Jojo Chavez, hindi kaya pakananan naman to ng idol mo? Tanong ko lang naman. Ay! Diyos ka! Pero, eto na, sige, payag na ako ha, Jewel, alam mo na. Di ba no, Leonora Brown? Hindi kaya pakala ng idol nyo to. Bigla-bigla mga kababayan ko eh. Pero, sa lahat ng ginawa niya, payag ako rito. Pero doon sa isa, hindi ha. Hindi ako papayag doon. Na kailangan balik na naman sa dati. Yung kinakailangan ba talaga natin gawin ito? Hindi ako papayag doon. Nandyan na yan eh. Diba? Wag na ho ha, mga kababayan ko. Hindi ho pa pwedeng mangyari yun. Na ibabalik pa sa dating itsura. Wag na. Hayaan na natin ganyan. Pero mga kababayan ko, kung iimbestigahan, at kung ano pa, titignan daw, kasama na yun, dugtong-dugtong na yun eh. Kasama kung nakakabuti, nakakatulong, anong dapat gawin, anong solusyon. Okay ako ron. Oo. Kasi nga naman mga kababayan, tinatamad akong pumunta ng Maynila, papunta kay Isko, marami ng beses meron akong appointment doon. Hindi ako makapunta. Bakit kanyo mga kababayan ko? Hindi ako makapunta. Laging baha umuulan lagi eh. Diba? Yan yun. Bulgara ng mga korupsyon. Ngayon, eto tayo mga kababayan ko. Tingin ko ito, silipan na lang sila. Silipan sila Duterte, silipan itong kampo ni idol nyo. Ganon na lang. Nagsisilipan eh. Tama? Pangit, na nangyayari. Pero sana, masolusyonan nyo na maitama yung mga katarantaduhan nyo, pare-parehas kayo. Diba? Hinihintay ako ni Yorme. Totoo yan ha. Meron po akong appointment dun eh. Matagal. Kasi alam po niyo yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan niyan. So 2015 to 2025, no? So right smack into the period po of review. Yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna kong resolution po ito bago. Ito naman si Ridon, ikaw alam mo ha. Ito maging patas tayo ha. Alam mo, minsan ako, yung ginagawa nyo dyan sa Kongreso, hindi na ako sumasang-ayon. Bakit? Imbis kasi na makatulong, minsan isipin nyo naman, sa lahat ng mga bagay na ilalabas natin, may pagkakataon, may tamang panahon. Eka nga, sabi ng mga matatanda. Tama ho ba? Lahat ng mga bagay na dapat sabihin, dapat gawin, at dapat ibunyag, meron pong dapat na panahon yan eh. Naniniwala po ba kayo ron? Sa akin hindi sa panahon ngayon dapat yan. Bakit? Kasagsagan na iniimbestigahan. Si Saldico. Kasagsagan na, iniimbestigahan. Etong mga diskaya, etong mga idol nyo. Asali. Siya naman lang mga kababayan, makasuhan muna sila eh. Nang masabi natin na, walang dungis ito ha. Walang dungis. Kasi tapos nang naimbestigahan at nasampa na sila ng kaso, kaya tignan naman natin yung ibang mga proyekto nung nakaraang administrasyon. Di po ba? Pwede yun. Pero yung sinasabay netong Kongreso, etong ewan ko sa inyo. Imbis na hindi kayo mabahiran, imbis na hindi kayo mapulaanan, magkakaroon ng isipin yung taong bayan na, pinopolitika nyo lang. Isa-isa lang. Nandiyan pa si Bongo. Di ba? Si Bongo mga kababayan, iniimbestigan at binulgar na rin ni Trillanes. Ang dami pa dyan tapusin nyo muna yan. Tapos tsaka natin puntahan. Yang proyekto. Ni Digong.
Eh ano, mapapanagot nyo pa ba si Digong? Nakakulong na nga yung matanda na yon. Sino pananagutin nyo dyan? Si Sara Duterte? Sino? Si Bongo? Pwede yan. Payag kami ron, panagutin nyo lahat yung mga nagnakaw dyan. Pero wait lang muna. Mukhang wala sa timing Tama ba? Tama? Wala sa timing. Bilin Reyes, Heidi Pantino, Alicia Duran, Lucy Minigawa. Di ba, Froilan? Faithful? Oh, sige na. Payag na tayo. Eh, nandyan nabulgar nyo na. Oh, baka naman mapabayaan yung mga sinabi na ni Boying na meron ng masasampahan ng kaso sa sandigan na mga senador, na mga kongresista, at ng mga kontratista. Baka naman mawala yon. Baka mapabayaan ni Boying yon dahil parang pagkain na sinelsel nyo ng sinelsel sa lalamunan niya. Tama po ba? Jun R? Ako pa, boss. Cristina Estacio, Jojo Chavez. Miss Agnes. Tama ba? Para bang pagkain, mga kababayan, na siniksik sa lalamunan? Ano nangyari? May katwiran na ho si Boying, nabulunan na ho ako. Kaya hindi ko na naisampa yung kaso. Diba? At gawa na rin daw gawa na. Gawa na nga ang kulungan ewan ko rito kay Redon, mga kababayan ko, pero ako, para sa akin, hindi tayo tutol sa pag-iimbestiga nila. Pero mga kababayan, sana, bumasa naman kayo ng timing. Bumasa kayo ng pagkakataon. Kung pagkakataon na tama ba na panahon yung ginagawa nyong yan. Tama ba, mga kababayan ko? Grabe, mga kababayan. Isa pa, mga kababayan. Sanhi ng baha, pasok! Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Dolomite Beach Project sa Maynila bilang isa sa mga dahilan kung bakit mas binabaha raw ngayon ang mga kalsada sa syudad. Kita nyo? Sa MMDA Chairman Romando Artes, natakpan ng artificial beach ang tatlong major drainage outfall. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Hindi kasi ine-expect na aabutin ng agos yung tubo na nilagay nila Akala nila, mga kababayan, hanggang pang-pang lang nung nilagay nila, mga kababayan, habang anod, bawas, dagdag, hanggang yung dinagdag nila, umabot na sa bukana. Noong pong tubo ng drainage na singlaki ng mukha ni Sarah. Di ba? Yan, ganyan na nangyari. Maliwanag na yan Sara na natin yung usapan. Basta alam nyo na yung ating opinion dyan. Mr. President, bigyan mo ako ng pagkakataon. Promise ko sa iyo. I-budget mo na sa akin todon-todo. Todon-todo. 100 million lang, Mr. President. 100 million, pagagandahin natin yung Manila Bay. 100 million, mga kababayan. Promise ko sa inyo. Kaya kong pagandahin yan. Kaya ko. Boss Mike, may kita ka ba ron? Siguro naman bigyan niyo ako ng allowance, Kahit man lang pangkain. Di ba? Panggasolina. Hindi naman masama yun. Pag may sobra, babalik ko sa inyo. Ganun Ganun ang deal natin, mga kababayan ko. Basta ang kondisyon ko, ang suhestyon ko, yung pong mga pinapasahod sa tupad. Diyan po, tumutok. Kada 100 meters, meron pong 2 hanggang 3 na mga tupad ang nandiyan nakatoka maglilinis. Sigurado yan, mga kababayan ko, maniwala kayo, sasabihin, galing-galing ni Mike Cervera. Sa totoo lang may katangian akong ganun So yan, mga kababayan ko, puntahan na natin to grabe. Eto naman, bago tayo dumako dun sa
pagkakalaglag ni Remulla, dito kay Saldico, puntahan naman natin tong mga disturb na mangyayari daw sa November 30. Wala. Bebenggahin natin yung mga yan, Alicia Duran. Umamin kayo. Umamin kayo, Kayong mga nasa tupad. Hindi ko kayo nilalahat, pero di ko binabawasan. Marami sa inyo, tumatanggap lang. Magpapapicture, may dalang walis, kunyari nagwawalis sa lansangan. After ng walis, anong ginagawa ninyo? Umuwi na sa inyong mga bahay. Ipinasa ninyo yung picture nyo na may dala kayong walis, kunyari nagwawalis. Ano na nangyari? Wala eh. Di ba? So, kita nyo yung mga kababayan ko, yung sinasayang nila na pera na hindi nagiging maayos. Yung pong dapat nagiging productive sana, no? Mga kababayan ko, kasi nakikita sa mga inang mga senador na to eh. Nakikita sa mga congressman na to, mga kababayan eh. Yung yung pangungurakot, kaya pati yung mga hanggang laylayan, iniisip na rin kung paano mandaya eh. Wala, mga kababayan, wala tayong patutunguhan pagka ganyan yung mga magiging ugali natin. Kapag kaalam nyo na mali, bakit nyo pagagayahin? Di ba? Kapag tama, gayahin natin, maging inspirasyon natin. Tulad ni Manong Bongbong, yung pag-uugaling ganon, inspirasyon ko yun. Pero kung ang nagiging basihan ninyo, kaya kayo nagiging tamad, kaya kayo nandadaya ng mga oras ninyo, kaya lahat na lang pwede nyo dayain para makalamang kayo. Yaang mga kongresista at senador na mandaraya, maliho, mga kababayan. Hanggang sa mga anak ninyo, mamanahin yan. Tapos sisigaw ho kayo ng pagbabago ng pagbabago. Anong pagbabago kung yung sarili nyo hindi nyo mabago? Baguhin nyo muna yung mga sarili ninyo bago tayo tumungo sa tunay na pagbabago. Our beloved Boss Mike Cervera.